So magandang araw kabola, sa video nito pag-uusapan natin kabola. Ito nga pong breaking news sa atin pong Philippine National Basketball Team kabola. Of course, ganun din po itong ating nagpapatuloy po na series of videos kung saan tayo po ay nagsasuggest ng best package po na pwedeng target ng Rain Ocean kung kanila pong i-consider na i-trade po yung kanila pong number 3 pick kabola. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot mo po yung subscription button. So we will start po with that, no? So for this video, Ginebra at Northport po ang magiging focus natin. So for Ginebra kabola, ano yung best package po na pwedeng hingin or realistically po na maging trade po between Rain or Shine's number 3 pick at saka Ginebra? I will go with Jeremiah Gray and Japet Aguilar kabola, no? So those two in exchange for the number 3 pick, I think worth it naman. Si Aguilar po, of course, he is a legend of Ginebra kabola. Alam na natin yan, legend po yan kabola. Pero the guy is already 36 years old. And at most, sa mata ko lang, 2 taon na siya po yung magiging parte pa rin ng top 10 centers po sa PBA kabola. Malamang po yan. So, it will be worth it for the next 2 years po. Makakatulong siya in contention, di ba? Sobrang hirap po makahanap ng isang Japet Aguilar. He will be a top 5 rim protector for them, which is of course important. Then Jeremiah Gray, siya naman po bahala of course for their future. Siya yung kumbaga lottery ticket nila. Yes, I know he is injured, pero nakita naman natin yung mga pwede niya pong gawin kabola. He could be special kabola. Nakita natin very athletic, can shoot, can slash to the basket, and defensively, he can also do it. Sa Northport po naman, Will Navarro and the right to Troy Rai kabola. Of course, Will Navarro, I think worth it yan eh. For the number 3, unfortunately, nagkaroon ng injuries, kaya bumaba yung trade value niya. Pero nevertheless, I think Will Navarro is easily one of the most well-rounded po na forward sa liga kabola. Napakadami niya pong kayang gawin po sa loob ng court kabola. And of course, we did not anticipate that kasi bench player nga po siya sa Ateneo and role player pa talaga kabola. Pero nung papunta nga po sa PBA, pinakita niya that he can actually become an above average passer, that he can even be a point forward if necessary, and his scoring is actually very good. Diba? And then Troy Rai, of course, that's their lottery ticket in a way, diba? So, baka naman mapapayag nila na bumalik to. Again, he is special in my eyes. He is an elite 3-point shooter at 6'8 body. Hirap makahanap or wala pong ganyan ngayon sa PBA. Now, yun nga po, ang bagong coach or ang magko-coach po, pare po sa Asian Games ng Gilang Pilipinas is of course si Coach Tim Cone. Actually, ito naman talaga yung logical po na gawin nila kabola. Kasi siya yung proven kabola. And mukhang nangyayari na yung rumor po nung nagkaayos ang SMC SBP kabola na mukhang mag-take over po ang SMC kabola with their national team. And with that, yung mga humingi po or may kagustuhan na si Tab po yung bumalik, wag nyo na pong hilingin. Sinasabi ko na, diba? Or wag na kayong umasa, kabola. So, yun nga, si Al Francis Chua naman, na-name na rin po siya sa Gilas team manager. I think that it will make it easier. Magaling si Coach Al as team manager kabola. Yan yung isa sa mga strength niya with his present kabola sa pag-build ng team. I'm pretty sure kabola mas magiging madali, mas magiging maayos. Although of course we are not really sure naman about those special players currently na hindi po nagpa-draft sa PBA, na naglalaro po sa ibang liga. Kung baga yung mga konektado pa kay Coach Tab, if they are still willing to play under Coach Al Francis Chua. Explain nga ni Coach Tim Cone bakit daw po siya tinanggap itong hamon po na ito kabola, and it's because of Ramon S. Ang. And again, this is an indication sa palagay ko that we'll be having a changing of the guards of our national team in basketball kabola. Kung makabal sa palagay mo, okay ba sa'yo itong decision ng SBP na kunin si Coach Tim Cone? Comment lang po sa baba.